Secretary Herbosa, ang DOH po maraming gampanin, pati road safety po, no? Inyo rin pong binabantayan. Yung mungkahi po ninyo na 30 kilometers per hour, ano po ito? Maging sa major roads? Sa major roads in the city, no? The Metropolitan Manila. So, alam niyo naman sa ibang lugar sa Pilipinas nag-implementa na ng speed limit, ano? At nakita talaga bumaba yung mga cases ng mga road crash injury sa mga emergency department ng mga syudad na nag-implementa ng speed limit. Ang isasabi ko diyan, ang Commonwealth Avenue. Naalala niyo nag-implementa tayo ng 60 kilometers. Opo. Oo. Mula noon, bumaba po yung mga kaso ng mga nabubundol dyan na nakikita namin sa East Avenue Medical Center. Doon kasi ang dalahan yan eh. Yun ang malapit. Oo. Kaya dati, ang tawag natin dyan sa Commonwealth Killer Highway. Daming namamatay dyan. So very important. Lalo na ngayong umpisa naman ng pasukan sa mga pag-aaral sa Pilipinas, karamihan na na-injure sa Metro Manila, itong mga kabataan na naglalakad mula bahay papuntang eskwela. Kaya sila yung nasasabit ng motorsiklo, ng tricycle, ng jeepney at iba pang mga sasakyan na dumadaan sa daan. Lalo na kung yung sidewalk ay punong-puno ng mga sidewalk vendors. Napipili sila maglakad dun sa bicycle lane or dun sa hindi na sa sidewalk. So very important ma-review niya ng ating mga lokal na pamahalaan. So very important yung mga pedestrian injury para maprotektahan yung ating kabataan. Alam niyo ba, yung number 1 cause of death ng edad 5 to 24 ay dahil sa road crash injury sa Pilipinas. Yung mga kabataan. Yung mga kabataan yun ang number 1 cause of death. That means nagkaroon ng road crash or grabe. Sumakay lang ng jeep, nabunggo yung jeep or nabunggo yung bus, then sila na-i-injure.